Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Coco Pimentel, umapila kay SP Cayetano na kung maari bumaba na sa pwesto. Nanawagan ang asawa ni Philippine Special Envoy to the United Arab Emirates, Karina U. Pimentel, at dating Senate President Coco Pimentel kay Senate President Alan Peter Cayetano na ikonsidera ang pagbibitiw sa kanyang pwesto kung naniniwala itong hindi na niya kayang pag-isahin ang Senado at maibalik ang maayos na takbo ng institusyon. Wow naman! Ang Mrs. inappoint ng Marcos Jr. sa isang magandang posisyon. Ang dating opposition senator, ano na ngayon? Kakampi na ng mga Marcos. Ay talaga naman ano. In politics, wala talagang permanent enemy and friends. That's politics. May nagtanong sa akin na kababayan ko. Sabi niya, Sir, may plano ka bang lumahok sa politika o tumakbo sa politika 2028? Sabi ko, never. Never akong papasok sa politika dahil yung ganyang style na balimbingan. Siguro kung ang politika natin katulad sa US na dalawang party lang doon ang very dominant, tapos ang kanila is plataforma, Republican, Democratic, mayroong prinsipyo talaga ang pinaglalaban. Baka pwede. Tapos doon, pwede kang manalo doon kahit wala kang pera. Yung hindi ka magbabayad ng pera para sa botante. Ang doon is debate lang eh. Pag magandang performance mo sa debate, panalo ka na. But dito wala. You need to spend millions of pesos bago ka manalo. Kaya bakit ako gagastos niya na ang mga politiko, karamihan na, hindi naman, pera de los benos. Mga politiko kayon, gumagastos ng milyones. Pag nakaupo, yun na, babawiin yung ano. Ang pahayag ni Pimentel ay dumating sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa mataas na kapulungan, kabilang ang mga bangayan sa pagitan ng majority at minority blocks, mga walkout, mga usaping nagdulot ng pangamba at na naapektuhan na ng kakayahan ng Senado na magampanan ang mga pangunahing tungkulin nito. Sa panayam ng DZBB, sinabi ni dating Senate President na ang isang tunay na leader ay dapat handang isantabi ang sariling interest kung ito ang makakabuti para sa institusyon kanyang pinamumunuan. Sabi niya, nag-volunteer ka to be a leader of the chamber, tapos yung chamber mo walang magawa kasi puro kayo away. So, baka maisip mo, baka di pala ako para dito. I have to step back, ibigay na natin ito for the good of the chamber. Mag-resign siya. Sino ang iupo? Ang iupo, maging tuta ng palasyo. Ganon ba ang gusto ninyo? Never. To me, itong majority ngayon led by SP Cayetano is the first ever independent na Senate majority, hindi nadidiktan, hindi hawak sa leeg. Yan ang tunay na, kasi check and balance ang Senado eh. Kung iupo mo ang mga example, Gatchalian, naku, dikit na dikit sa palasyo yan. Soto, sino pa wala? Anyway, pananaw lang niya ito. Ayon kay Pimentel, hindi sapat na hawak ng isang leader ang pinakamataas na posisyon kung ang institusyong kanyang pinamumunuan ay tila nawawalan ng direksyon. Anong nawawalan ng direksyon? Tama ang direksyon ng Senado ngayon sa pamumuno ni SP Cayetano kasi yung
pilit na ibinabaon na flood control investigation na revive na, sisimulan na. Yon ang tamang direksyon. Ang maling direksyon, yun dati. Panahon ni Soto at Lacson na ayaw nilang imbestigahan ng totohanan ang flood control scam. Kaya ako, ang tunay na leader sa Senado ay si SP Cayetano, yung Brave 13 majority. Yan ang tingin ko. I totally disagree dito kay Pimentel. Ayon kay Pimentel, maaring kailangan na mataas na kapuluan ang isang leader na mas makapagbubuklod sa mga senador. Mahirap mong pagbukloron ngayon dahil deeply divided ang ating nation. Either maka-Marcos ka or maka-Duterte. Yan ang labanan ngayon. So lumalabas, ang SB 13, maka-Duterte. Ang Brave 13, maka-Duterte. Yung SB 11, maka-Marcos. Yan ang labanan yan. Talagang deeply divided ang ating nation. Wala na yung dating kung maganda sana ang pamumuno ng presidente, baka hindi tayo nagkaganito. Wala eh. So, ingon niya, sabi niya, so nahawakan mo na, nakita mo na, maybe, this is not for me or this is not yet for me. So, let's get a better unifier to run the Senate. Oh, so, sino ang unifier? Honorable, oh, tawagin ka pa bang honorable? Sino ang unifier? Can Gatchalian unify? No way. Can Soto, can Lacson, Tulfo, can they unify? It will remain deeply divided ang Senate. It will remain deeply divided ang bansa dahil sa pamumuno ng Marcos administrasyong ito. Yung ginawa nila kay Tatay Digong, kinidnap nila kaming milyones na nagmamahal sa mga Duterte, hindi kami makikipag, what's this? Wala eh. Gusto nyo, kalimutan namin yung pagkidnap kay Tatay Digong? No way. So, good luck, Mr. Coco Pimentel. Sana may maniwala pa sa iyo kung may... Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Walay sa natabangan na mugero, so muna ni ang itsura sa iyang atok. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atok na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dang budget makapal guys. Nainay kamat. Dua po, dua.
ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nakaatop na gyud. Naka-atop na gid ko. Nakailis na ko kuan atop nga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulihan akong atop nga 30 na ka tuig. So salamat kayo.